Ilang linggo or months na rin po ang umiiral na conflict sa Middle East. Alam ko, aware kayong lahat dyan, no, sa pagitan ng US-Israel laban sa Iraq. So sa mga news, hindi na makakailayan, no, sa mga social media, sa YouTube at mga iba pang katulad ng radio, TV. So patuloy nating napapanood at naririnig ang balita tungkol sa tensyon o awayan sa mga bansang ito. Mga reports ng pag-atake at pagkasira ng mga ari-arian. Mga pamilyang nawawalan ng tahanan, kabuhayan at mga buhay na namamatay at nasisira. Bukod doon ay ang malaking impact o epekto nito globally sa economy. Kaya ngayon kanina, ang ganda din sa prayer petition, yung domino effect, hindi maikakaila. Pagtaas ng presyo ng crude oil na pangunahing ginagamit ng marami. Kung kaya't damay rin ang presyo ng mga bilihin. Dahil diyan ang laki ng epekto nito sa atin o magiging epekto nito sa atin. O baka ramdam na natin yung effect, di po ba? Sa ganitong sitwasyon, isa ang gusto at panawagan ng marami. Of course, dasal na rin ng mga tao. Sana'y matapos na ang kaguluhan o gyerang ito na hindi na mag-worsen pa. So sino ba naman sa atin ang ayaw na matahimik o matapos na o yung away na ito? Sana'y magkaroon na ng katahimikan at kapayapaan. Gusto ng mga bansa ang kapayapaan. Gusto ng mga pamilya ang kapayapaan. Gusto natin ng kapayapaan. Gusto ng mga tao ito. At kung tutusin, ay hindi lang sa pangyayaring ito, kundi maging sa mga bagay-bagay na ganap sa ating mga buhay at karanasan. Kasabay pa noon, tulad ng mga di natatapos na mga alalahanin natin sa ating kabuhayan. Yung challenge sa ating health, mga suliranin sa trabaho, at mga pagsubok at problema sa ating pamilya. Dahil sa hindi pagkakasundo o conflict natin, maging sa ibang mga tao, sa family, relationships ng parents o sa anak, mga di pagkakasundo, sa lahat ng ito. Ang ating hinahangad sa puso ay ang katahimikan, kasiguruhan at kapayapaan. Gusto natin ito. At sino ba naman sa atin na hindi inaasam ang bagay po na ito? Pero alam natin at ang realidad ay kasama sa takbo ng ating buhay ang mga problemang ito. Hindi lang mga digmaan sa pagitan ng mga bansa o mga kaguluhan sa ating pamilya, conflict sa relasyon sa kapwa natin, o mga suliranin sa ating buhay ang pinaka-problema. Epekto lamang ito ng pinaka-malalang problema. At alam kong alam nyo na yung babanggitin natin dyan, mayroong pinaka-malalim pang suliranin o pinagmumulan ang mga ito. At yon, walang iba ay ang kasalanan. At kung tutusin, ang pinaka-ugat ng lahat, ang lahat ng kaguluhan na nangyayari sa ating mundo, giyera, alitan, sa lipunan, sa politika, patutsadahan o pag-atake sa social media, pagkasira ng relasyon, at maging mga personal na problema at pagsubok natin ay bunga lamang ng kasalanang pumasok sa mundo. Dahilan, higit sa lahat, kung bakit may pagkakahiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos, na ugat ng lahat ng kapighatian at kaguluhan sa ating mundo na ating kinakaharap ngayon. Reality. Kahit gaano karaming kasunduan ang gawin ng mga bansa, don't get me wrong, mahalaga ito. Sa huling balita nga, di po ba parang may ceasefire na nangyayari. Pero kahit gaano karaming negosasyong mangyari, hindi nito ganap na matutugunan ang pinakaugat ng problema ng tao. For true peace is not merely the absence of war, nor simply the absence of conflict with our fellow men, but the genuine peace, shalom, that comes from God, a peace we ourselves have broken because of our sin. Kaya hindi nagtatapos sa kasalanan ang lahat. Dahil mayroong mabuting balita na sa pamamagitan ni Jesucristo na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan na hindi natin magagawa.
upang tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan at muling maipagkasundo sa Kanya. Na sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Kristo na Kanyang anak, tinubos niya tayo mula sa kasalanan. At sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan, ibinigay niya o ibinibigay niya ang tunay na kapayapaang ito sa bawat isa na tunay na mananampalataya sa Kanyang ginawa sa krus. Magsisisi at sasampalataya sa Kanya na hindi kayang ibigay ng mundo. Na kahit sa kabila ng hindi matatapos na pag-iral ng kaguluhan at kasamaan sa mundo, hanggat tayo'y nabubuhay, ay maranasan natin ang hindi matitinag na katotohanan ng Ebanghelyo na masaganang ibiniyaya sa atin ng Diyos para sa ating katiyakan at kaaliwan sa buhay na ito ngayon. Na kailangan at paulit-ulit natin at hindi pagsasawaang marinig at pag-aralan. Hindi lang sa personal ninyo, natin, at pamilya, kundi as a church. Patuloy na alalahanin, namnamin itong mabuting balita ni Kristo. At ito yung maganda ngayon sa last sermon sa ating series. Ipapakita ito ng ating teksto sa salita ng Diyos. So dito ngayon sa verse 20, simulan natin. Obviously, makikita natin na walang utos dito na ibinigay para sa mga mananampalataya. Yung parang walang listahan ng mga dapat gawin. Sa halip, ipinapakita ng author kung sino ang Diyos, kung ano ang Kanyang ginawa kay Kristo. At napakahalaga nito dahil dito nakaugat ang kanila o ating pananampalataya. Hindi sa ating sariling gawa o sa kung ano pa mang bagay, kundi sa ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya bago pa manalangin yung author dito, no, at hilingin sa Diyos na kumilos ang Diyos sa buhay nila, inilatag muna niya ang pundasyong ito ng pananampalataya. Ang dakilang ginawa ng Diyos sa Kanyang anak. At mula roon, sa Kanya ipinahayag ang panalangin ng Diyos mismo ang patuloy na kumilos, magpalakas at humubog sa kanila. Ganon din sa atin upang maging kalugod-lugod sa Kanya. So tignan natin yung unang puntos na aking nilatag dun sa ating tusundang sa inyong mga worship bulletin. So yung una, ang Diyos ng kapayapaan, ang muling bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Tignan natin yung Hebrews 13:20a. Ang sabi sa ESV, "Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus." Napakaganda ng paraan ng pagpapakilala dito sa Diyos. Tinatawag siya ng mayakda bilang Diyos ng kapayapaan. Sa Greek, ang ginamit na salita ay eirene, na sa bagong tipan ay tumutukoy sa kapayapaang higit pa sa kawalan ng digmaan. Ito ay nagdadala ng kahulugan ng Hebrew word na shalom. Kapayapaang may wholeness, kabuuan, pagkakasundo, at buhay na ganap sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Kaya ang Diyos ng kapayapaan dito ay hindi lamang nagbibigay ng panlabas na katahimikan o yung outer peace, kundi siya ang Diyos na nagbalik ng tunay na shalom sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. At makikita yan kung babalikan natin ang ilan sa mga nadaanan natin sa book na ito, na ang tema ng kapayapaan ng Diyos ay paulit-ulit na pinapakita sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoong Jesus. Sa Hebrews chapter 2, verse 14 and 15, ang sabi dito, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay winasak ni Kristo ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan at pinalaya ang mga nabubuhay sa takot. Pinapakita ng kaligtasan kay Kristo ay nagdadala ng tunay na kapayapaan, kalayaan mula sa takot at pagkakaalipin sa kasalanan. Then in Hebrews 10:19-22, natutunan din natin na dahil sa dugo ni Kristo ay malaya na tayong nakalalapit sa presensya ng banal na Diyos. Ang dating pader o tabing na naghihiwalay sa atin sa Diyos ay napalitan ng kapayapaan at pakikipagkasundo sa isang banal na Diyos. Kaya ang sabihin ng author nito na Diyos ng kapayapaan
Hindi lang ito tumutukoy sa emotional na kapayapaan o pakiramdam ng katahimikan sa ating puso o isip. Tinutukoy din niya dito yung objective peace na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. At mahalagang makita na ang kapayapaang ito ay nakaugat sa isang makasaysayang katotohanan, historical fact, na muling binuhay mula sa mga patay ang ating Panginoong Jesucristo, na ang Diyos ng kapayapaan, ang Ama, ang kumilos upang buhayin si Kristo. Kung saan ang kapayapaang natanggap ng tao na may tunay na pakikipag-isa kay Kristo, hindi siya sentimental idea lang. Ito ay kapayapaang nakatayo sa matibay na foundation ng pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Last Sunday, so we remember yung Easter, di po ba? Ating sinelebrate at the same time. Pangako na tinupad ng Diyos, ang sakripisyo ni Kristo, ang kanyang pagiging dakilang saserdote, at ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Sa 1 Peter 1:3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Dito yung bagong buhay at pag-asa ng mga mananampalataya ay nakaugat sa pagkabuhay ni Kristo. Hindi temporary peace, kundi binigay ng Diyos ang tunay na pagkakasundo sa pagitan niya at ng makasalanang taong tulad ko at tulad mo. We know the story. Mula sa pagkakasala ni Adan at Eva, nawala sa atin ang kapayapaan ng Diyos at napalitan nito ng takot at pagkakahiwalay sa kanyang presensya. Kaya ang turing sa atin, tayo yung mga kaaway niya nung wala pa tayo kay Kristo. Romans 5:10. And ayon sa Romans 8:7, hindi lang ito simpleng kahinaan, kundi isang pusong sumasalungat, pusong laban at rebelde sa Diyos. Kaya ang pinakamalalim na problema ng tao ay hindi lamang itong digmaan o kaguluhan sa mundo, kundi ang kawalan ng kapayapaan o yung pagkakasundo natin sa Diyos na nawala. Isang conflict na hindi natin kayang lutasin sa ating sarili. Ang panlabas na kaguluhan ng mundo ay refleksyon lamang ng panloob na kaguluhan ng puso ng mga tao dahil sa kasalanan. At ang realidad, kakaharapin talaga natin ang lahat ng uri ng kaguluhan. Pero sa gitna nito, kay sarap panghawakan ang sinasabi ng Panginoong Yesus sa John 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pagkikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sinabi ito ni Jesus sa kanyang mga alagad bilang paghahanda sa kanilang kakaharapin na kahit may kapighatian sa mundo, may kapayapaan kay Kristo dahil sa kanyang pagtatagumpay sa krus. At ang mabuting balita pa, He was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Romans 4:25. Tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Kristo at sa pamamagitan ng kanyang resurrection, ang kapayapaan ay ganap na naibalik sa atin relasyon sa Diyos. Kaya gaya na sinasabi ni Pablo, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1. Ang kapayapaang ito ay hindi pansamantala nga, kundi matibay na nakaugat sa ginawa ni Kristo sa krus sa kanyang muling pagkabuhay. At kung walang resurrection, walang saysay ang ating pananampalataya. 1 Corinthians 15:17. Pero dahil si Kristo ay totoong nabuhay, muli, may katuturan ng ating pananampalataya. At may katiyakan tayong nakaupo siya ngayon sa kanyang trono sa kalangitan. At ang maganda, patuloy siyang namamagitan sa atin. Kaya't ang tunay na kapayapaan, ang shalom na binabalik ng Diyos,
ay hindi lamang status sa ating relasyon sa Kanya, kundi isang buhay na karanasan na may katiyakan, kaaliwan at pag-asa araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo na hindi nagpapabaya sa atin. Kaya't ang muling pagkabuhay ni Kristo ay malinaw na tagumpay ng Diyos ng kapayapaan. Ang Diyos na nagbabalik ng shalom, ng kabuuan, lubos na pagkakasundo at buhay na ganap sa atin laban sa kasalanan, sa kamatayan at kapangyarihan ng dyablo. Ito ang matibay na pundasyon ng ating pag-asa ngayon, mga minamahal. Kung ang krus ang lugar kung saan ipinasa ni Kristo ang kaparusahan na nararapat sa atin at tayo dapat ang aako at magbabayad nun, ang muling pagkabuhay naman ng matibay na patunay ng hatol para sa atin ay lubos ng nabayaran. Wala nang natitirang parusa para sa mga anak kay Kristo. Dahil siya ay nagtagumpay para sa atin. Kaya sa bawat sandali ng takot, sa patuloy na laban natin sa kasalanan, o sa mga oras ng kawalan ng katiyakan, ang Diyos na bumuhay kay Kristo ay patuloy na kumikilos para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Alam niyo, siya ay nagpe-preserve sa atin. At ito ang panalangin natin, na panghawakan natin ito sa ating mga puso, mga kapatid, bilang matibay na katiyakan ng ating pananampalataya. Hindi lang ninyo ito o natin ngayon nakita o narinig sa pulpitong ito, pero kailangang paulit o ulit-ulitin kasama ko upang bumaon sa ating mga puso. Sa ganoon, sa tuwing tayo'y nakararanas ng panghihina o humaharap man tayo sa mga temptations o tukso, maalala natin ang mga katotohanan ito ng Ebanghelyo. Kaya't huwag tayong magsawa na ipaalala ito sa isa't isa, itong gospel na ito. Sapagkat ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang, historical fact, hindi nakaraan, kundi kasalukuyang kapangyarihan na gumagawa sa atin ngayon. Patuloy tayong tumingin kay Jesus. At sa tuwing maririnig natin ito, lalo nawang magpatibay, magpatatag, at magbunsod sa inyong mga puso o sa aking din puso ang sigasig na sumunod at maglingkod sa Kanya at paglingkuran ng Kanyang iglesia. Amen? At dahil si Kristo ay nabuhay na maguli, ang kapayapaan ng Diyos ay totoong-totoo na sa atin dahil ito ang sinasabi ng Kanyang salita. Katotohanang ibinibigay ng Diyos sa lahat ng Kanyang mga tupa. At dito tayo ngayon dadalhin ang susunod na bahagi ng talata. Sapagkat ang kapayapaang ito ay hindi lamang ipinahayag sa muling pagkabuhay ni Kristo, kundi ipinakita rin sa kung paano niya iniligtas ang Kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Ito yung pangalawa, si Kristo, ang dakilang pastol na nagligtas sa kanyang mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Verse 20b. Dito ay makikita ang image ng shepherd, pastol, kung saan ay matagal nang ginagamit sa scriptures. Sa Old Testament, sa Psalm 23 verse 1, sinabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Actually, the whole chapter 23. Ipinapakita rito na ang Diyos mismo ang nag-aalaga, gumagabay, at nagpoprotekta sa kanyang bayan. Pero sa kasaysayan ng Israel, kung pag-uusapan natin yung leadership o yung mga namuno, maraming leader ang nabigong maging mabuting pastol. Correct? O namuno sa kanyang bayan. Mga hari tulad din na King Saul, nabigong sumunod sa Diyos. King David, bagamat malapit sa puso ng Diyos, nasilat kay Bathsheba at asawa nito nung ipapatay niya. Hindi perfect. At King Zedekiah, huling hari ng Judah, nagdala sa bayan sa kapahamakan dahil sa kanyang pagrebelde at kawalan ng pananampalataya. Ang account, 2 Kings chapter 24 and 25. Na ang mga ito, sa iba't ibang paraan ay nagkulang o nagkasala sa kanilang pangunguna o pamumuno. Pero yun ay nagtuturo lamang sa atin
At alam natin, mas may higit pa sa kanila. At ang mga kabiguan nilang ito ay magdadala sa atin sa isang tunay na tagapangalaga ng ating buhay. Kaya ipinangako ng Diyos na magtatatag siya ng isang tunay na pastol, maglalagay siya ng isang tunay na pastol para sa kanyang bayan. Sa Ezekiel chapter 24:23, itatalaga ko sa kanila ang isang hari, tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Kung titignan natin ang konteksto, ito ay malinaw na propesiya tungkol sa darating na Mesiyas. Ang pastol na mula sa lahi ni David na siyang tunay na mag-aalaga, magliligtas, at magpapastol sa bayan ng Diyos perfectly. At ang pangakong iyon ay natupad kay Jesucristo. Sa John 10:11, malinaw ang kanyang pahayag, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Makikita natin na ang pagiging pastol ni Jesucristo ay hindi lamang paggabay ang kanyang dinulot o ginawa sa atin, kundi yung kanyang sakripisyo. At dito nga sa ating teksto, hindi siya tinawag na mabuting pastol lamang, kundi dakilang pastol. Isang titulo na nagpapakita ng kanyang kadakilaan at ng kanyang authority. Ito ay consistent sa buong aklat ng Hebrews na ating inaral, kung saan paulit-ulit na pinapakita na si Kristo ay higit sa lahat. Higit sa mga anghel, higit kay Moses, higit sa mga pari ng lumang tipan. Na dito ngayon sa huling bahagi ng book, siya rin ay pinakikilala bilang pinakadakilang pastol ng kanyang mga hinirang. At mahalagang pansinin ang paraan ng pagliligtas ni Kristo sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Sa Old Testament, ang tipan ng Diyos sa Israel ay pinagtitibay sa pamamagitan ng dugo ng mga sakripisyong hayop. We all know yung story dyan, di ba? Nung tayo nag-series sa Exodus, etc. Even in Hebrews. Tulad na sinabi ni Moses sa book of Exodus 24:8, narito ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo. Pinapakita nito na ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan ay pinagtitibay sa pamamagitan ng dugo mula sa isinakripisyong hayop. Tanda ito ng kaseryosohan ng tipan at ng pangangailangan sa kapatawaran ng kasalanan. Pero alam at natutunan natin na ang sakripisyong yon ay pansamantala lang. Sinasabi sa Hebrews 10:4-6, sapagkat imposible na ang dugo ng mga toro at kambing ay makapagalis ng mga kasalanan permanently. At dumating si Kristo bilang katuparan ng lahat ng iyon. Sa Luke 22:20, sinabi niya, ang kopang ito na binubuhos para sa inyo ay ang bagong tipan sa pamamagitan ng aking dugo. Ang kanyang sariling dugo ang nagtatag ng bagong tipan. Isang tipang ganap, sapat at walang hanggan na. Kaya rin natin mamaya aalalahanin at sinasagawa itong Lord's Supper. Bilang patuloy na pagpapaalala ng ating pakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dahil ang Lord's Supper ay tanda ng bagong tipan na kanyang tinatag. Isang tipang hindi na kailanman masisira. Sapagkat ito ay pinagtibay ng dugo ng anak ng Diyos mismo. Kaya tuwing tayo lumalapit sa hapag ng Panginoon, hindi lamang natin inaalala ang kanyang sakripisyo, kundi pinapahayag din natin ang ating pananampalataya na ang dugo ni Kristo ang siyang nagbigay ng kapatawaran, katiyakan at buhay na walang hanggan sa bawat isang may tunay na pakikipag-isa kay Kristo. Sa tuwing ginagawa natin ito bilang church, pinapaalalahan din tayo na tayo bahagi ng kanyang katawan na pinagbuklod ng walang hanggang tipan. Hindi lang personal, but corporately. Hindi ritual, kundi isang buhay na patotoo ng ating kaligtasan at isang paalala na tayo'y tinawag upang mamuhay ng tapat sa ilalim ng biyaya ng Diyos hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus, nating pastol. Kaya ang ganda na sinasabi sa Hebrews 9:12.
Siya'y pumasok minsan at magpakailanman sa dakong banal sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo at sa gayon ay nagkamit ng walang hanggang pagtubos. Ang sakripisyo iyon ay minsan lamang ginawa, ngunit may bisa magpakailanman, kaya't hindi na kailangang ulit-ulitin o palitan o dagdagan pa. At napakahalaga nito para sa ating pananampalataya. Kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa ating sariling gawa, wala tayong katiyakan na asahan, mga kapatid. Pero dahil ang Ebanghelyo ay nagsasabing ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ginawa ni Kristo, ang dakilang pastol na nag-alay ng kanyang buhay, ibinuhos ang kanyang dugo upang iligtas ang kanyang mga tupa. Kung kaya't may matibay tayong katiyakan na mapanghahawakan na hindi mawawala o ni maaagaw ni numan, lalo na ng dyablo. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, John 10:28. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Kaya ang larawan ng pastol sa ating teksto ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga at pangunguna, totoo yun, kundi larawan din ng kaligtasan, sakripisyo at assurance na meron tayo. Ang dakilang pastol ang nagbigay ng kanyang sariling dugo upang iligtas ang kanyang mga tupa. At dahil ang tipang kanyang tinatag ay walang hanggan, ang kaligtasan meron tayo ay matibay at hindi mawawasak. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Ito yung kaligtasan, ito yung salvation na meron ang mga anak ng Diyos. Tingnan natin ang ilang mga implications tungkol dito. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, ang mga katotohanan ito ay magbibigay sa atin ng kapanatagan at naway panghawakan mo ito. Na kahit sa gitna ng kaguluhan o matinding mang pagsubok na iyong kinakaharap, may katiyakan tayong hindi tayo pababayaan ng ating dakilang pastol. At ang dugo ng walang hanggang tipan ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng ating kaligtasan ay tiyak. Nagiging malaya tayong sumunod sa Kanya ng may pananampalataya at buhay na kalugod-lugod sa Diyos kahit sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap. Hindi problem-free o stress-free, trial-free ang buhay Kristiyano natin. Nakatitiyak tayo dyan. At ang patotoo na natin mismo o ang buhay na rin natin mismo ang makapagsasabi niyan. Pero kung nauunawaan talaga natin ang tinanggap nating si Kristo at kay Kristo, ito'y babago sa paraan ng ating patuloy na pagsunod sa Kanya at pamumuhay na meron ka. Kasi kung totoo mong niyayakap sa iyong puso, itong katotohanan ito, sa iyong puso, isip at kaluluwa. Bilang church, tinatawagan tayo, bawat isa, na maging tagapamagitan ng kapayapaan. Peacemaker, tagapagtaguyod ng pagkakasundo at magpakita ng tunay na pag-ibig sa ating mga kapatid. Sa bawat isa, para sa ikalalago ng ating pananampalataya at pananampalataya, yun nga, ng bawat isa sa atin. Ganon din ang ating unity as a church. Kahit pa sa kabila ng ating mga differences, magagawa natin yun kung lubos nating naunawaan ang ating tinanggap na Ebanghelyo. Maging encouragement tayo sa mga nanghihina. Na kung alam natin mayroon sa atin ang dumaraan sa mga kabigatan at pagsubok, huwag tayong magsawa na maging kalakasan ng iba. Ibaba natin ang ating sarili at abutin ang bawat isa upang maging o magsilbing, in a sense, bilang shepherd na nangangalaga sa bawat isa sa atin. Ang isang napakalaking encouragement sa atin sa church ay ang prayer. Sobrang laking encouragement ito. I myself, no? Yung pananalangin ng bawat isa sa atin, ipagpatuloy natin to. All the more, yung pagtulong sa iba't ibang paraan, napakalaking blessing and encouragement yon sa bawat isa sa atin. At bilang mga witnesses ng mundong ito, tayo tinatawag at patuloy na pinapaalalahanan na ibahagi si Kristo at ang kanyang mabuting balita sa marami pang tao upang makita nila ang dakilang pastol na nagliligtas at nangangalaga ng kanyang mga tupa, ng kanyang mga anak.
Nasa mga hindi mananampalataya, kung nakikinig ka ngayon, wala ka pang personal na relasyon kay Kristo, mainam na makita mo na bukas ang paanyaya ng Ebanghelyo habang naririnig mo ito. Ang tamang tugon ay pagsisihan ng iyong kasalanan at sumampalataya sa nag-iisang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at dakilang pastol na si Jesucristo. Sa gayon, masumpungan mo ang tagapag-alaga ng iyong buhay at kaluluwa at maranasan mo ang tunay na shalom na nagagaling sa ating Diyos. So mapapansin natin dito sa verses 20-21 ng dalawang mahalagang bagay. Una, ipinakita ang ginawa ng Diyos sa kasaysayan. Binuhay niya si Kristo mula sa mga patay. Kalawa, ipinakita kung sino si Kristo. Again, ang dakilang pastol na nagligtas sa kanyang mga tupa sa pamamagitan ng walang hanggang tipan o dugo ng walang hanggang tipan. So, at this point, parang nilalaanan ko siya ng mahabang time. Pero hindi natapos ang teksto doon. Dahil kung ang ginawa ng Diyos kay Kristo ang pundasyon ng ating kaligtasan ng mga sumasampalataya sa Kanya, yung susunod na ipapakita rito ng author ay kung paanong patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay ng Kanyang mga hinirang. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa ginawa ni Kristo para sa atin, kundi tungkol din sa ginagawa ng Diyos, ng triune God na ito sa atin, dahil kay Kristo. Mahalagang makita natin to. Ang Diyos na nagligtas sa atin ay siya ring Diyos na patuloy na kumikilos sa atin upang baguhin ang ating mga buhay. Kaya ipinakita rin natin kanina ang ilang mga implikasyon ng katotohanan ito. Kaya ang buhay Kristiyano hindi lamang nagsisimula sa biyaya ng Diyos. Ito rin ay nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos sa atin. At ito mismo makikita natin sa susunod na bahagi nitong 2021 na ang Diyos ng kapayapaan ay hindi lamang gumawa ng dakilang bagay sa history para sa ating kaligtasan. Siya'y patuloy na kumikilos at ginagawa niya ang kanyang panukala, ang kanyang layunin at kalooban sa atin ngayon. Kaya yung point rin dito, ang Diyos ang patuloy na kumikilos sa atin upang mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Ihanda nawa kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ninyo ang kanyang kalooban na gumagawa sa atin ng kalugod-lugod sa kanyang paningin sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ipinapakita nito na ang Diyos na gumawa ng dakilang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo ay siya ring Diyos na kumikilos sa buhay ng kanyang mga tupa. Napakahalaga ng katotohanan ito sa buhay Kristiyano natin. Sa Biblia, sa prinsipyo at pananaw nito, ang kaligtasan ay hindi lamang pagpapatawad ng kasalanan, kundi pagbabago rin ng buhay. At crucial na maintindihan natin na ang Diyos ang gumagawa nun sa ating puso. Hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos, binabago rin niya tayo upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban at layunin. Kaya nananalangin ng mayakda na ihanda o equip ng Diyos sa mga mananampalataya sa lahat ng mabuting bagay upang magawa nila ang kanyang kalooban. Ipinapakita nito na ang Diyos mismo ang naghahanda at nagbibigay kakayahan sa kanyang mga hinirang upang mamuhay sa paraang nakalulugod sa kanya mismo. Hindi nagsisimula sa kakayahan ng tao, kundi sa gawain ng Diyos at sa kanyang pagkilos sa atin. Ito ang malinaw na tuturo ng salita ng Diyos. Halimbawa sa isang text na sinabi dito ni Paul sa Epistle to the Philippians 2:12b-13, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Pinapakita nito na tinatawag ang mga mananampalataya na sumunod at napakahalaga nito. Pero kailangan nating maunawaan ng kakayahan upang gawin yon ay nagmumula mismo sa Diyos. Sa banal na Espiritu na nananahan sa kanyang mga anak.
Kaya yung prinsipyo na to, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagliligtas, kundi siya yung patuloy na nagsasanctify sa atin. Even in Ephesians 2:8-10, sabi dito, 8 and 9, na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa. And sa verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa mang upang gawin natin. We see yung importance ng purpose kung bakit natin yon ginagawa itong mga kabutihan na ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Ipinapakita nito na ang mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasan, hindi dahilan ng kaligtasan. At tayo ay niligtas upang gawin ang mabuting bagay na inihanda na nung una pa man. Ito yung idea ng ating teksto. Ang Diyos ang naghahanda sa kanyang bayan upang gawin ang kanyang kalooban at siya rin ang gumagawa sa atin ng kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kaya nga ang pinapakita nito na ang gawain ng Diyos sa pagpapabanal o sanctification ang patuloy na pagbabago ng buhay ng mananampalataya upang maging katulad na wangis ng ating Panginoong Jesus. Tulad din ng sinasabi sa Romans 8:29a, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Ibig sabihin, ang layunin ng kaligtasan ay hindi lamang iligtas tayo mula sa kapurasahan ng kasalanan, kundi hubugin tayo, baguhin tayo upang mamuhay para sa kalwatian ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin ito na walang bahagi ang tao. May responsibilidad tayo. Obviously, tayo yung tinatawag. And so tayo yung magsisi sa ating mga kasalanan kung meron man. Sumunod at magpabanal ng buhay. Pero ang maganda, yung kakayahan, ang Diyos ang kumikilos sa ating mga puso. Kaya ang buhay Kristiyano ay hindi buhay ng pagmamataas, kundi buhay ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa kanyang biyaya na gumagawa sa atin. At mahalagang pansinin na ang lahat ng ito ay nangyayari sa pamamagitan ni Jesucristo sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Bakit? Kasi siya yung pundasyon ng ating kaligtasan at siya rin ang daan kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Kung wala si Kristo, walang pakialam sa atin ng Diyos. Ang totoo, di po ba? Tayo'y tagatanggap lamang ng hatol niya. Sinabi ni Jesus, hang nanatili sa akin at ako sa Kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Pero dahil tayo na kay Kristo, tayo kaisa niya. Sa kabuuan, ipinapakita ng ating teksto na ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay at nagligtas sa atin sa pamamagitan ng dugo ng walang gantipan, ay siya ring Diyos sa patuloy na nangunguna sa ating buhay upang hihanda tayo at hubugin tayo upang mamuhay ayon sa Kanya. Kaya nawawala ang dalawang maling pananaw. Una, yung pananaw na, kaya nating gawing mamuhay sa kabanalan at kabutihan sa sariling lakas. No. Ikalawa, na ang biyaya ng Diyos ay lisensya upang mamuhay sa kasalanan. No pa rin. Sa halip, ipinapakita ng Ebanghelyo na ang tunay na biyaya ng Diyos ay parehong nagpapatawad at bumabago at ito ay gawain ng Diyos sa lahat ng tunay na mga tupan niya. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos na gumagawa sa ating mga puso. Dahil kung tayo lang, hindi natin to natural na hahangarin. Bakit? Dahil ang nais ng ating laman, ng ating sarili, ay sundin ang ating sariling kalooban, hindi ang sa Diyos. Pero salamat, siya ang kumikilos sa atin upang gawin natin ang nakalulugod sa Kanya. Tulad sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 3:5, ang ating kakayahan ay mula sa Diyos. And Colossians 1:29, ang lakas upang magpagal ay mula sa Kanyang makapangyarihang paggawa. Kaya't ang lahat ng ito ay malinaw na bunga ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa atin.
Kaya tayo sumusunod sa kanyang salita, hindi upang makamit ang kaligtasan, kundi bilang tugon sa biyayang kumikilos na sa ating buhay. Isang pagsunod na bunga ng pusong binago at patuloy na binabago ng Diyos. Kaya't ang isang tunay na Kristiyano ay hindi mapapanatag sa kasalanan o sa pagpapatuloy dito. Hindi niya ito gugustuhin. Hindi tayo masisiyahang ulit-ulitin ang kasalanan. Sa halip, kasusuklaman niya ito at tatalikuran. Bakit? Dahil ang Diyos ang kumikilos sa kanyang puso upang maghangad ng kabanalan. We're not talking about perfection. But yung buhay na dinidesire mo, pinaglalabanan mo, Lord, tulungan mo ako na gawin ng mga bagay na nakalulugod sa iyo. So Romans 6:1 and 2, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayo na namatay sa kasalanan, paano tayo mabubuhay doon? Kaya't napakahalagang paalala at pagtutuwid dito sa atin. Kung sa mga sandaling ito, ikaw ay nakagawa ng kasalanan at nagpapatuloy dito, hihingi mo ito ng tawad sa Diyos at magtiwala na sa pamamagitan ni Kristo ay may kapatawaran at bagong lakas upang talikuran ito. Ginagawa pa rin ng Diyos yun sa atin. Pinaparinig niya yung mensahe niya ngayon. Ginagawa ng Diyos yun sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagliligtas, kundi nagbibigay sa atin ng bagong pagnanasa at kapangyarihan upang mamuhay tayo sa kabanalan. Para bang isang silid o room na matagal nang nakasarado at puno ng dilim. Kapag binuksan natin yung ilaw dun sa room, lumiliwanag. Ano yung tendency? Hindi na natin gugustuhin manatili sa dilim. Natural na hahanapin mo ang liwanag. Ganon din ang puso ng isang tunay na Kristiyano. Kapag kumilos ang biyaya ng Diyos, hindi na tayo mapapanatag sa dilim ng kasalanan, kundi hahanapin niya o natin ang liwanag ng kabanalan ni Kristo. Ganito ba ang nararanasan at patuloy mong pinaglalabanan ngayon? Makakaasa ka. Makakaasa tayo. Umasa tayo na sapat ang biyaya ng Diyos na mapagtatagumpayan natin ito. Dahil siya yung nangunguna sa atin, siya yung kumikilos sa atin. Panghawakan mo yun sa iyong puso. Huwag nawang mangyari. Baka sa mga sandaling ito, maging manhid tayo sa paggawa ng kasalanan at pagkatapos ay parehong buhay ang pinapakita natin. Isang bibig na nagsasabing kay Kristo ako, pero isang puso na nanatili sa dilim. Kapag ganon, hindi na ito simpleng kahinaan, kundi pagiging hipokrito at malinaw ang babala ng salita ng Diyos laban dito. Anong sinasabi sa Matthew 23:27, 28? Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat kayo'y katulad ng mga libingang pinaputi, na sa labas ay tila maganda, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng patay at lahat ng karumihan. Ganyan din kayo. Sa labas ay tila matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno ng pagkukunwari at kasamaan. Pero hindi tayo ganon kung kayo'y na kay Kristo. Yun yung prayer natin. Dito ngayon sa verse 22, tingnan natin, ang mga mananampalataya ay tinatawagan na tumugon sa kanyang salita ng may pagsunod. Yes, we understand yung Diyos ang kumikilos sa atin. And so, we respond in faith and obedience sa Panginoon. Binigay niya yung kanyang salita eh. Tutulungan niya tayo para gawin yon. In response, tayo yung sumusunod. Kaya sabi dun sa verse, I appeal to you, brothers, bear with my word of exhortation, for I have written to you briefly. So nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, na inyong pagtiisan ng aking salita ng pangangaral sapagkat maikli lamang ang aking isinulat sa inyo. Mapapansin natin dito ngayon, pagkatapos ipakita ang dakilang gawa ng Diyos, yung kanyang pagliligtas, at patuloy niyang pagkilos sa buhay ng mga tinawag niya, binibigyan sila ngayon o tayo ng malinaw na panawagan para tumugon. Bear with my word of exhortation.
Ang salitang exhortation dito ay hindi lamang simpleng payo. Ito ay may bigat ng paalala, warning, at panawagan sa pagsunod. Ito rin ang parehong diwa na makikita sa buong Epistle to the Hebrews, kung saan paulit-ulit na hinihikayat ang mga mananampalataya rito na manatiling matatag at huwag tumalikod sa pananampalataya. Nakita natin yan sa mga pinagdaanan natin na pinag-aralan sa book na ito at natutunan. Hebrews 2:1, chapter 3, verses 12 to 13, chapter 10, 23, and 12, verses 1 and 2. At napakahalaga nito na ating maunawaan dahil ang persevering faith, ang pananampalatayang nananatili, nagpapatuloy hanggang wakas, ay tanda ng tunay na kaligtasang meron ka. Yes, may mga sufferings na kaakibat ang pananampalataya, pero ang mga ito ay hindi walang saysay. Dahil gaya ng sinasabi sa Hebrews 12:2, si Jesus mismo ay dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya, ay tiniis ang krus. Kaya't ang pagtitiis din ng mga mananampalataya ay para sa kagalakan na nakalaan sa kanila. At higit sa lahat, para sa kalwatian ng ating Diyos. Kaya't hindi lamang ito tungkol sa atin, kundi tungkol sa Kanya, tungkol sa ating Diyos. Ang ating pagtitiis, ang ating pananampalataya, at ang ating pagsunod ay lahat nakatuon sa layunin ng Diyos. Na ang ating Diyos ay maluwalhati sa ating buhay. Not necessarily para sa atin, but ultimately para sa kalwatian ng ating Diyos. At ito ang tunay na diwa ng exhortation. Na sa kabila ng hirap, ang biyaya ng Diyos ang magpapatatag sa atin at lahat ng ito ay para sa Kanyang kalwatian. Pupunta sa Kanyang kalwatian, hindi para sa atin. At mahalaga rin pansinin na sinasabi niyang, bear with, pagtiyagaan ninyo, pagtiisan. Ibig sabihin, hindi laging madaling tanggapin ang salita ng Diyos. Madalas itong sumasaway, sumasalungat, nagtatama, tumahamon sa ating puso. At kadalasan ay ayaw natin na gawin yon. Dahil ang gusto natin, tayo yung masunod. Pero kung gets natin yon, na yun mismo ang patunay na ang Kanyang salita ay humuhubog o nagpapabunga sa atin, mas mauunawaan natin ang halaga po nito. Tulad siya sabi sa 2 Timothy 3:16, ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Is for joy and for the glory ng Diyos. Kaya't ang tunay na mananampalataya ay hindi lamang nakikinig sa salita, kundi nagpapasakop dito even when it is difficult, kahit mahirap. Dahil nauunawaan niya na ito ang instrumento ng Diyos upang hubugin ang inyong mga puso, ang ating mga puso. Kaya ang ganda ng paalala ni James 1:22, maging tagatupad kayo ng salita, hindi tagapakinig lamang. Ibig sabihin, kung ang Diyos ang kumikilos sa atin, verse 20-21, ang tamang tugon ay pusong handang tumanggap at sumunod sa Kanyang banal na salita. Otherwise, Jesus is not only our Savior, but also our Lord. At bagamat hindi perpekto ang pagsunod na ito natin, pero kung ito ay tapat, totoo, at patuloy, makikita natin ang bunga ng biyayang ito na kumikilos sa ating buhay, na nagiging kaaya-aya sa bawat isa at sa ibang tao. At kahit may sufferings, again, nakaakibat ang pagsunod, tandaan natin, it's for the joy of the believers and ultimately for the glory of God. Sapagkat hindi nga lang ito tungkol sa atin, kundi para sa Kanya lamang. Ang Diyos na karapat dapat sa lahat ng pagsamba, sa lahat ng paglilingkod, at sa lahat ng kalwatian. At mahalagang itanong ito sa atin, tunay nga bang ang ating mga puso ay nasisiyahan na sundin ang Kanyang mga salita? Amen po ba doon? Then in verse 23-24, sa pagkatapos ng author nito, para bang simpleng pagbati. So punta na tayo sa 23-24. Para bang itong talatang ito, simpleng pagkamusta, pag-update ng status ng ilang mga kapatiran ang sinasabi niya. So makikita natin dito ngayon yung dynamic, ang ganda. So yung kanina nakita natin yung personal, nakita natin yung ginagawa ng Diyos, pero makikita mo na hindi ito hiwalay sa Kanyang iglesia. Ang sabi ng mga talata, nais ko rin malaman ninyo na pinalaya na ang ating kapatid na si Timoteo.
At kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. 24, ikamusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng hinirang ng Diyos, kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Interestingly, makikita ang malaking kaugnayan nito sa buhay Kristiyano nila na hindi hiwalay sa iba. At alam natin yan, na ang pananampalataya ay hindi lamang personal na relasyon sa Diyos, kundi isang buhay na sinasabuhay sa loob ng kanyang iglesia, kasama ang ibang mga mananampalataya, not only locally, but globally. Ito yung second to the last point na i-argue ko, yung number 5. Ang pananampalataya ay sinasabuhay sa iglesia. 23-24. Kapag tinignan natin yung mabuti, sinasabi rito, o makikita natin ang larawan o yung picture ng church na connected, nagkakaisa at may tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Una, makikita natin ang relational nature ng pananampalataya. Sa paanong paraan? Binanggit si Timothy at ang planong pagdalaw. Sa panahong yon, malaya na si Timoteo mula sa pagkakakulong ayon sa mga pag-aaral. Maaaring binanggit siya dahil kilala siyang bilang co-worker ni Paul. Pero hindi ko sinasabing si Paul yung author ng Hebrews. Pero malinaw na si Timoteo ay kilala sa maraming iglesia. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay may tunay na ugnayan at malasakit sa isa't isa. Ang pagbanggit sa kanya ay nagbibigay ng personal na koneksyon at encouragement. Kahit ang mga lingkod ng Diyos ay dumaraan sa hirap, pero tapat ang Diyos na nagliligtas at nag-iingat sa kanila. At least nakita natin doon kay Timothy. Ikalawa, binanggit ang inyong mga pinuno at lahat ng mga banal o hinirang na nagpapakita ng kaayusan at pagkakaisa sa loob ng iglesia. Tinakal yan before. May leadership na dapat igalang at may buong community ng mga mananampalataya na dapat mahalin at pakitunguhan bilang pamilya ng Diyos. Ikatlo, ang pagbati mula sa Italia, hindi Italy sa present time, na tumutukoy sa rehiyon ng Imperyong Romano, partikular sa Roma, ay nagpapakita na ang iglesia ay hindi limitado sa isang lugar, kundi bahagi ng mas malawak na katawan ni Kristo. Ipinapakita nito na ang pananampalataya hindi lamang lokal, kundi global. At ang ugnayan ng mga mananampalataya ay maabot sa iba't ibang lugar at kultura. At mahalagang makita natin ito. Ang ganitong uri ng ugnayan, pagkakaisa at malasakit sa iglesia ay hindi nagmumula sa atin, kundi kay Kristo mismo. Sapagkat siya ang ulo ng iglesia na nagtipon, nagligtas at patuloy na nag-uugnay sa kanyang mga hinirang o bayan bilang iisang katawan. Colossians 1:18, si Kristo ang pinagmumulan at sentro at buhay at pagkakaisa ng iglesia. Sa madaling salita, ang pananampalatayang binabago ng Diyos, verse 20-21, at tumutugon sa kanyang salita, 22, ay nakikitang isinasabuhay sa pakikipag-ugnayan sa iglesia. Una, sa local church, at umaabot sa mas malawak na katawan ni Kristo. But ang focus natin doon sa local church, hindi tayo tinawag upang mamuhay bilang isolated Christians, kundi bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ang sabi sa Ephesians 4:4-6, iisang katawan at iisang espiritu, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama ng lahat. Ipinapakita ang pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya kay Kristo. Again, local church muna. Napakahalaga nito sa atin bilang mga mananampalataya. At sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na sigurado ako kayo rin. Dahil ang ating church ay masigasig na isinasabuhay itong ating healthy church na advocate ng ating pastor, Derek. Upang tayo sama-samang lumago sa ating faith journey. Kaya tayo may mga pag-aaral, equipping classes, etc. Para patuloy na turuan tayo, i-train tayo ng mga pag-aaral tungkol sa building healthy church. Sa gayon, ay magkakasama tayo bilang isang pamilya ng Diyos na nataguyod ang ating pananampalataya at ipinapakita sa mundo. Yung point na gusto ko ding ibigay dito, with regards dun sa yung popular illustration, para itong isang uling sa apoy. Habang magkakasama ang mga uling, patuloy itong nagliliyab. Tama? Pero kung ihiwalay natin yung uling sa nagliliyab na apoy, unti-unti itong lalamig hanggang sa tuluyang mawala ang apoy. Ganyan ang buhay Kristiyano natin. Kapag tayo ay hiwalay sa church, hindi nakikibahagi, hindi nakikipag-ugnayan, madaling humina ang ating pananampalataya. Huwag tayong magtaka.
Pero kapag tayo ay nananatili sa loob ng katawan ni Kristo, nakikinig sa salita ng Diyos, nakikibahagi sa buhay ng iglesia, at nagpapalakasan sa isa't isa, patuloy tayong pinapainit at pinapalago ng ating Panginoon. It is a good reminder and also a question for us, are we truly participating in the life of the church? Hindi tayo lalayo sa context ng ating church, sa BBCC. You may be present here today, but are we really connected sa bawat isa? Are we intentionally engaging in the life and ministry of the church? Not just attending, but being involved. Hindi lang Lord's Day gathering, yes, napakahalaga nito. Pero yung mismong buhay na meron tayo na biniyaya ng Diyos sa atin, paano tayo nakikipag-ugnayan sa bawat isa? Sa ating mga discipleship group, mamaya meron tayo. Pero paglabas natin mamaya, paano tayo namumuhay bilang magkakapatid kay Kristo na magkakahiwalay? Maraming pwedeng gawin sa church at sa ministeryo nito. Kaya magandang i-approach nyo rin ng leadership, ang mga elders, ang mga leaders. Pwede nyo kami kausapin. Ano yung mga bagay na pwede nyo itulong, gawin natin, mapagtulungan para sa gawain ng kanyang iglesia. Gawin natin ito hindi lamang bilang tungkulin, kundi bilang tugon sa ginawa ni Kristo, sapagkat siya ang nagbuklod sa atin, nagugnay sa atin, at patuloy na kumikilos sa atin bilang kanyang katawan. Dahil ang parehong Panginoong Jesucristo na tinawag sa ating teksto bilang dakilang pastol, ang siyang nagtipon sa kanyang mga tupa, nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng kanyang dugo at ngayon ay patuloy na nag-uugnay sa kanila bilang isang katawan. Napakaganda ng ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Tayo bilang church, isang church, kaya kung may tunay na pagmamahalan, pagkakaisa at malasakit sa iglesia, salamat dahil yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. At kung ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kung gayon, ang buhay Kristiyano mula simula hanggang wakas ay nakasalalay sa isang bagay, ang biyaya at kagandahang loob ng Diyos na binigay sa atin, pinagkaloob sa atin dahil kay Kristo. Amen? Kaya hindi tayo magtataka na tinapos niya ang kanyang liham bilang pagpapahayag o pagbibigay ng pagpapala mula sa Diyos para sa kanyang mga hinirang. Grace be with you all. Verse 25. Dito natin makikita ang huling katotohanan nating teksto. Ang buhay pananampalataya ay nakaugat at nanatili sa biyaya ng Diyos. Sa konteksto ng buong aklat, ito ay isang malalim na theological summary ng lahat ng ating napag-aralan. Dahil mula simula hanggang dulo ng Hebrews, ipinakita na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at hindi ng tao. At ngayon, tinatapos ito sa isang paalala. Ang buong buhay Kristiyano ay nakasalalay sa pagkilos ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya dito ay hindi lamang simula ng kaligtasan. Ito rin ang nagpapatuloy at nagtatapos ng ating pananampalataya. Ito ang biyayang nagligtas sa atin at ang biyayang patuloy na kumikilos sa atin. Binasa natin kanina yung Ephesians 2:8 and 9. Lastly, mga kapatid, sa pagkatapos natin sa Hebrews, malinaw natin, I believe na nakita, na si Kristo ang sentro ng lahat. Siya ang muling binuhay ng Diyos ng kapayapaan. Siya ang dakilang pastol na nagligtas sa atin na hindi natin deserve na tanggapin. At yun sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan. At siya rin ang dahilan kung bakit ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin upang gawin ang kanyang kalooban. Ang ating pagsunod, ang ating pakibahagi sa iglesia, at ang ating paglago sa pananampalataya, lahat ng ito ay nakaugat sa Kanya. Kahit hindi tayo nakatayo sa sariling lakas natin, kundi sa biyaya niya na laging sapat para sa mga umaasa dito. At dito nagtatapos ang sulat ng Book of Hebrews, Grace be with you all. Isang benediksyon na nagpapaalala na ang biyaya ni Kristo ang kasama natin sa bawat hakbang ng ating pananampalataya. Siya ang nagligtas, siya ang bumabago, siya ang nagtataguyod at siya rin na magdadala sa atin hanggang wakas ng ating buhay at sa kabila pa nito eternally. Sa pakikipisan, gabay, at pangunguna na rin ng banal na Espiritu sa ating puso. Amen? Let's pray.